Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 25, 2026, Tuesday. Tuluyan ang pumasok sa PAR kahapon si Typhoon Sodel at binigyan ito ng local name na Obet. Pero lumabas din naman ito at patuloy na kumikilos pakanluran. Pero hindi dapat makampante dahil inaasahan itong magre-recurve pa-south ng bahagya na siyang magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyang lagay ng panahon habang ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon, matapos lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Obet, nananatili pa rin ang impluensya ng mga bagyo sa paligid ng bansa sa daloy ng hanging timog kanluran, kaya kahit wala na sa loob ng PAR ang pangunahing bagyo, patuloy pa ring makakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar sa Hilaga, Kanluran at Kabundukan na mas direktang naaabot ng moisture mula sa habagat. Sa kasalukuyan, may dalawang tropical cyclone na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na rito si Typhoon Sodel, formerly Obet, na nasa layong 1,180 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 185 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat nakalabas na ito ng PAR, nananatili itong isang malakas na bagyo at patuloy na may epekto sa mas malawak na daloy ng hangin sa rehiyon. Ang isa pang sistema na binabantayan ay si Tropical Depression at Sani na nasa layong 1,760 kilometers east of northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos northward sa bilis na 30 kilometers per hour. Nasa labas din ito ng PAR sa ngayon, ngunit bahagi ito ng aktibong tropical pattern sa Philippine Monitoring Domain. Habang may ganitong mga sistema sa silangan at hilagang-silangang bahagi ng bansa, patuloy na kailangang bantayan kung paano maaapektuhan ang habagat. Ang southwest monsoon ang direktang dahilan ng kasalukuyang pag-ulan sa Luzon. Ito ang hanging timog kanluran na humihila ng moisture mula sa karagatan papasok sa bansa. Kapag ang moisture na ito ay tumama sa kabundukan ng northern at central Luzon, mas madaling mabuo ang makapal na ulap at mas tumitindi ang ulan sa ilang lugar. Kapag pumasok naman ito sa mga lungsod at mababang komunidad, maaari itong magdulot ng localized flooding kapag magtagal ang buhos o kung mahina ang drainage. Kaya kahit hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan, may mga bahagi na maaaring tamaan ng biglaang malakas na thunderstorm. Ngayong araw, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Benguet, La Union at Pangasinan dahil sa southwest monsoon. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa Benguet, mas mataas ang landslide concern dahil bulubundukin ang terrain at maaaring mas malakas ang aktual na ulan sa elevated areas. Kapag paulit-ulit ang buhos, mabilis lumalambot ang lupa sa slope areas at maaaring magkaroon ng road slips, pagguho at biglaang pagtaas ng tubig sa maliliit na sapa. Sa La Union at Pangasinan, ng mga lugar na malapit sa baybayin, ilog at paanan ng kabundukan ang mas dapat bantayan kapag lumakas ang ulan. Sa Pangasinan, ng 50 hanggang 100 millimeters na rainfall range ay sapat para magdulot ng localized flooding sa mga low-lying communities at agricultural areas, lalo na kung sasabay ang buhos sa tubig na bumababa mula sa upland areas. Sa La Union, ang pag-ulan mula sa habagat ay maaaring maging pabalik-balik, may mga oras na hihina at may oras na biglang lalakas kapag may dumaan na monsoon cloud band. Sa Benguet, kahit isang matinding buhos sa mataas na bahagi ay maaaring makaapekto sa mga kalsada, sapa at komunidad na nasa mas mababang lugar. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang rainfall outlook kahit limitado sa ilang probinsya ang pinakamalakas na ulan ngayong araw. Bukas, inaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Dito makikita na mula sa northern Luzon, lalawak ang rainfall concern papunta sa western Luzon. Sa Zambales at Bataan, mas direktang ramdam ang habagat dahil nakaharap ang mga lalawigang ito sa West Philippine Sea. Kapag ang hanging timog kanluran ay may dalang makapal na moisture at tumama sa kabundukan, mas napapalakas ang ulan sa ilang bahagi. Ang tubig mula sa mataas na lugar ay mabilis na bumababa patungo sa mga bayan, kalsada, ilog, sapa at baybaying komunidad.
Pagsapit ng Thursday, August 27, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin magpapatuloy ang moderate to heavy rainfall threat sa northern at western Luzon at aabot pa sa bahagi ng Mimaropa. Sa Occidental Mindoro, ang pagiging bukas sa southwest flow ang dahilan kung bakit madaling makapasok ang moisture mula sa habagat. Kapag ang ulan ay magtagal o maging pabalik-balik, maaaring magkaroon ng localized flooding sa mababang lugar at posibleng landslide sa mga bahaging malapit sa kabundukan. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Mahalaga ito lalo na sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa mga slope ng bundok, napipilitang umakyat ang hangin, lumalamig ito at mas marami pang ulan ang nabubuo. Kaya may mga pagkakataon na ang general rainfall range ay 50 hanggang 100 millimeters pero sa ilang upland communities ay maaaring mas mabigat ang buhos. Ang ganitong kondisyon ang nagpapataas sa panganib ng landslide lalo na sa mga lugar na dati nang nakaranas ng ulan. Sa forecast weather condition ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal ay inaasahang magkakaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, magiging makulimlim sa maraming bahagi ng araw at may mga pag-ulang darating at lilipas. Hindi ito sabay-sabay sa lahat ng lugar, pero kapag may thunderstorm o mas aktibong monsoon cloud band na dumaan, ang ulan ay maaaring maging moderate to at times heavy. Sa ganitong sitwasyon, posible ang flash floods at landslide sa mga sensitibong lugar. Sa Metro Manila, ang scattered rains and thunderstorm ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage. Maaaring hindi buong araw na umuulan sa Kalakhang, Maynila, pero kapag tumagal ang malakas na buhos sa isang lungsod o distrito, mabilis na tataas ang tubig sa ilang bahagi. Ang habagat ay karaniwang nagdadala ng pabago-bagong kondisyon, may oras na makulimlim lang, may oras na mahina ang ulan at mayroon ding biglaang paglala kapag may makapal na ulap na pumasok. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang epekto ng habagat dahil nakaharap ang rehiyon sa West Philippine Sea. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Ang mga baybaying bayan ay maaaring makaranas ng mas ramdam na hanging timog kanluran habang ang mga lugar na malapit sa kabundukan ay mas dapat bantayan sa landslide. Kapag ang moisture mula sa dagat ay tumama sa kabundukan, mas napapalakas ang ulan sa upland areas at ang tubig ay mabilis na dumadaloy pababa sa mga sapa at ilog. Sa Central Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at mga karatig na lugar, inaasahan din ang makulimlim na panahon na may scattered rains and thunderstorm. Sa Zambales at Bataan, mas direktang pumapasok ang moisture mula sa West Philippine Sea. Sa Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija, ang pangunahing binabantayan ay localized flooding sa agricultural areas, mababang barangay at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Kung may severe thunderstorm, maaaring biglang lumakas ang buhos at magdulot ng pagbaha sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Cavite, Batangas at Rizal, ang southwest monsoon ay maaaring magdala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Sa Cavite, mas mabilis mararamdaman ang epekto ng buhos sa mga urban area at lugar na mahina ang drainage. Sa Batangas, may mga komunidad na malapit sa bundok, ilog, lawa at baybayin, kaya kapag may thunderstorm, maaaring magkaroon ng localized flooding at posibleng landslide sa ilang bahagi. Sa Rizal, dahil may mga lugar na nasa paanan ng kabundukan, ang malakas na ulan ay maaaring magdala ng mabilis na pagdaloy ng tubig pababa sa mga komunidad at kalsada. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas pulo-pulo ang ulan at hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng buhos. Gayunman, kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas pero biglang didilim ang kalangitan kapag may thunderstorm na nabuo dahil sa init, moisture at aktibong daloy ng habagat. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, hindi kasing lawak ang direktang epekto ng habagat kumpara sa Luzon. Pero hindi nawawala ang posibilidad ng biglaang malakas na ulan sa ilang lugar.
Ang localized thunderstorm ay karaniwang nabubuo kapag mainit ang paligid, mataas ang moisture at nagiging unstable ang atmosphere kapag naging severe. Maaari itong magdala ng pagkulog, pagkidlat, pabugsong hangin at malakas na ulan na maaaring magdulot ng localized flooding o landslide. Dumako tayo ngayon sa forecast, wind and coastal water conditions. Para sa Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin maraming bahagi ng baybayin ng Luzon ang maaaring makaranas ng maalog na dagat, lalo na sa northern at western seaboard. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes at iba pang lugar na nakaharap sa habagat, maaaring mas maramdaman ang pagtaas ng alon at bugso ng hangin. Ang alon na maaaring umabot hanggang 3.4 meters ay sapat para maging delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag may bagyo sa labas ng PAR at patuloy ang habagat, mas lumalakas ang pag-alon sa mga baybaying nakaharap sa kanluran at hilaga. Kung may makapal na ulap sa ibabaw ng dagat, maaaring biglang lumakas ang hangin at mas lalo pang tumaas ang alon. Sa mga coastal communities, maaaring sabay na maranasan ang basang hangin, pag-ulan at mas magaspang na karagatan, lalo na kapag may thunderstorm na dumaan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay si light to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kahit light to moderate ang general sea condition sa ibang bahagi ng bansa, posible pa rin ang biglaang pagbabago sa dagat kapag may makapal na ulap at malakas na thunderstorm. Si Obet ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility 9:30 PM kagabi. Magpapatuloy ito sa pagkilos generally west-northwestward at maaaring dumaan malapit o maglandfall sa southern island ng Japan sa pagitan ng August 25 at August 26. Pagkatapos nito, inaasahan itong kikilos generally westward at maglalandfall sa southeastern coast of mainland China pagsapit ng Friday, August 28. Habang nasa lugar ng southern island ng Japan at north of Taiwan, inaasahang unti-unti itong hihina pero mananatili pa rin ang impluensya nito sa daloy ng hangin sa rehiyon. Pagkatapos maglandfall sa southeastern coast of mainland China at kumilos papasok sa kalupaan, inaasahang hihina si Obet bilang severe tropical storm pagsapit ng Friday at bilang tropical depression pagsapit ng Saturday, August 29. Kahit lumalayo ito sa bansa, ang sirkulasyon nito at ang pressure pattern sa paligid nito ay maaari pa ring makaapekto sa southwest monsoon. Habang mas lumalayo ito, maaaring may pagbabago sa lakas ng habagat sa ilang bahagi. Pero dahil meron pang ibang tropical cyclone sa Philippine Monitoring Domain, hindi pa rin tuluyang nawawala ang posibilidad ng pabalik-balik na ulan sa Luzon. Sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Update na inilabas ng Pag-asa para sa week 1 mula August 24 hanggang August 30, may 3 tropical cyclones na nasa loob ng Philippine Monitoring Domain. Si Tropical Cyclone Gainari, formerly Neneng, ay nasa northwestern boundary ng PMD. Si Tropical Cyclone Sudel ay nananatili sa northeastern boundary ng Tropical Cyclone Information Domain at inaasahang kikilos generally northwestward patungo sa Taiwan. Samantala, si Atsani ay lumitaw na rin at inaasahang hihina sa eastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Ito ay nagpapakita na aktibo pa rin ang tropical environment sa paligid ng bansa. Bukod sa mga kasalukuyang tropical cyclone, may TC-like Vortex 1 na posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain. Meron itong low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Ibig sabihin, hindi pa tiyak kung magiging ganap na bagyo, pero may sapat na signal para bantayan ito. Kapag may panibagong low pressure area o tropical circulation sa eastern boundary ng PAR, maaari nitong maapektuhan ang galaw ng hangin at posibleng magdagdag sa aktibidad ng panahon sa susunod na mga araw. Sa week 2 mula August 31 hanggang September 6, ipinapakita ng outlook na ang TCLV-1 ay maaaring lumitaw sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na chance hanggang high ng tropical cyclone formation. Bukod dito, may dalawa pang TC-like vortices na inaasahang mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain, kapwa may low likelihood ng tropical cyclone formation. Ang TCLV-2 ay posibleng mabuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Advisory Domain at PAR, habang ang TCLV-3 ay posibleng mabuo sa western portion ng Philippine Monitoring Domain. Sa ganitong mas mahabang outlook, mahalagang tandaan na mas mataas
ang uncertainty. Maaaring magbago ang eksaktong posisyon, galaw at lakas ng mga sistemang binabantayan habang lumilipas ang mga araw. Pero ang malinaw na mensahe ay aktibo pa rin ang paligid ng bansa pagdating sa tropical cyclone development. Habang may mga sistema sa silangan, hilaga at kanluran ng Philippine Monitoring Domain, patuloy na dapat bantayan ang epekto ng mga ito sa habagat. Hindi lahat ay direktang tatama sa Pilipinas, pero ang kanilang presensya ay maaaring magpalakas, magpahina o magpalipat ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyang setup, ang pinakamahalagang bantayan ay ang pag-ulan sa Benguet, La Union at Pangasinan ngayong araw at ang paglawak ng moderate to heavy rainfall bukas sa Zambales at Bataan. Pagsapit ng Thursday, kasama na rin ang Occidental Mindoro sa rainfall outlook. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal, scattered rains and thunderstorm ang inaasahan kaya posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha o landslide kapag naging moderate to at times heavy ang ulan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.